Mga master, may mga iilan tayong napapansin na mga division offices na o kaya yung mga paaralan na nag-declare na sila daw ay nakatanggap na ng PBB 2021 kahit kakalabas pa lamang na kanila pong Special Allotment Release Order. Kayo po ba ay nagtataka sa mga ganyan po na sinasabi po nila, no? Hindi naman po natin kino-question kung legit po yung mga claims na yon kasi sila po yung nakatanggap. So hopefully ay talagang real po, totoo po talaga yung mga claims na yon na nakatanggap po sila. Sinasabi po natin mga master na kapag mayroon ng SARO ay mayroon na rin pong kasunod niyan na Notice of Cash Allocation, tapos iproseso pa ng bangko, tapos iproseso pa ng Division Office papunta sa bangko. Pero bakit may mga cases na agad, no, yung parang the next day after ng SARO ay nandyan na yung kanila pong PBB o kaya ay 2 days after? Sa episode na ito ay subukan po nating sagutin ang eksenang yan, no? Kung matatandaan po ninyo mga master, naglabasan po itong Special Allotment Release Order for PBB 2021 ngayon at noon pong nagdaang linggo, simula po ng buwan ng Agosto. Dahil simula po ng buwan ay intact pa, most likely ay intact pa doon sa account ng mga division offices yung kanila pong pondo for the month of August. Bakit? Kakasimula pa lamang po ng buwan. Hindi pa po tayo nagbayad ng sweldo for the month of August. Hindi pa po tayo nagbayad ng remittances for the month of August. Kaya yung pondo for this month ay nandun pa po sa account, no? Kung mayroon po nakuha dyan ay of course yung mga payment po from August 1 until the first few days of the month. So malaki pa rin po yung available na pondo dyan na pwede pong magagamit for the obligation of the different DepEd offices. Ngayon paglabas po ng SARO ay automatic po na mayroon ng assurance yung agency na pagkatapos po niyan ay susunod ang Notice of Cash Allocation and in few days o kaya ay isang linggo nasa account na nila yung halaga ng allocation. So there is a guarantee na talagang makakarating na yung pondo one of these days. So pwede na ang ginawa ng mga opisinang ito ay paglabas ng SARO, kanila pong naiproseso kaagad ang PBB, submit to the bank. Pwede pong ginamit nila yung available funds ng kanilang account for the month of August para maunang ibigay yung PBB. Dahil alam naman po nila na in few days ay darating yung allocation for PBB. So para pong umutang muna sila doon sa available funds para babayaran na yung PBB at mag-enjoy, maging masaya ang kanila pong mga constituents, kanila pong mga colleagues in the agency, in the office. Tapos pagdating ngayon ng pondo for the PBB, yun na ang magiging parang kapalit doon sa kanila pong naunang ginamit na pondo for the release of PBB. So pwede po na ganun yung eksena na siya pong naging dahilan kung bakit paglabas pala ng SARO the next 2 days ay nandyan na sa kamay nila yung PBB, no? Hindi ko po babanggitin kung ano po mga division offices po yung mga na-confirm sa atin na nakatanggap sila just few days after the SARO. Pero yun po ay pwedeng ginawa, no? Yun po ang naging parang diskarte, let's say, nila. I'm not sure kung ano po yung mga magiging consequences or mayroon bang mga legal na basihan na nagbabawal dyan. I'm not sure, hindi ko po alam. Pero ang sigurado po natin dito na wala pong pondo na nawala naman. Na walang pondo na nawala kasi parang hiniram lang ng kunti, in the next few days darating yung pondo for PBB. So patas lang, walang nawala talaga. Ang benefit pa niyan ay maagang naging masaya yung mga personnel nila dahil mabilis yung pagbigay ng PBB kahit nga po ay yung allocation hindi pa literally nakarating sa kanila pong account. No, again, as I said, I'm not sure kung ano po yung mga rulings pagdating po dyan. Pero ang sigurado natin dito is masaya yung mga nasasakupan nila na ganun po yung kanilang ginawa. Or posible din na mayroon pong other option na ginawa yung agency, no? I'm not sure kung ano po, no? Kasi yun lamang po yung
pumapasok sa isip ko na pwede pong ginawa nila kung bakit na-release kaagad yung pondo na yon o nabigay kaagad nila yung PBB kahit kakalabas pa lang po ng Special Allotment Release Order. Well, hindi naman po yung problema, no? Hindi po yung problema. Dito lamang po ay pinakita ko lamang po sa inyo yung pwedeng senaryo na nangyari kung bakit ganyan po ang nangyari doon sa iba pong mga opisina na sakop po ng DepEd. Well, pwede naman pong ganun din po yung nangyari sa iba pong mga opisina na hindi po sakop ng DepEd. No? And we are looking forward na sana one of these days ay lahat na ng mga DepEd personnel ang magiging masaya sa pagtanggap ng kanila pong PBB 2021. No, dahil sa ngayon ay sa pagkakaalam natin patuloy pa rin yung ginagawa na PBB 2022 evaluation. So, hindi pa natin masisiguro sa ngayon kung kailan yung PBB 2022, pero most likely ay baka sa susunod pang taon. No, kasi nga po ay hundreds of agencies yung nag-a-apply for this kind of bonus. So, hundreds of agencies ang tinitingnan ng PBB Secretariat para masiguro na eligible sila for PBB. So, at least sa ngayon, mai-enjoy muna natin itong PBB 2021 na ito while waiting for the result of the PBB 2022 evaluation. So, sana naman po ay masaya na po tayo ngayon. And doon po sa isa pong inaabangan for DepEd personnel, yung tinatawag po dati na CHOC allowance, na ngayon po ay cash allowance na. No, tandaan po natin na ang release po niyan ayon po sa guidelines is not earlier than the first day of the school year. So yung una pong araw ng school year ngayon is August 29. So most likely August 29 until August 31 o kaya ay sa unang bahagi ng September. No, so yun po yung pwede po nating ma-expect diyan, not unless biglang maglabas ng order si Secretary Sara Duterte o kaya ay si Finance Undersecretary Yusek Ancibilla na pwede nang mag-release, no? So, kung wala pong order na katulad po niyan ay we are expecting the cash allowance to be starting August 29 yung kanya pong release. So, para po sa iba pa mga updates, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page para updated ka sa mga susunod na videos.